ko ito, palagi ko lang kasi Lunching, kasi this conversation, kanina pa ito Bali, naramdaman ko na rin naman po yun eh. Kasi nga po, nung bago umalis po yung boyfriend ko, nag-usap po kami ng dalawa na gusto po siyang kausapin ng parents ko. Eh, syempre po yung parents ko magdidiman po yan, di ba, ng kasal. Halimbawa, kasi paalis po siya. Kaso, nag-decision nga po kami dalawa na kung magpapakasal kami, yun sa manggagaling mismo sa amin din na ipon. So, nung bago yun, nung na pupunta po yung parents namin, doon pa lang po talaga lumabas na yun talagang talagang ayaw ng family niya dahil talagang sinabihan yung boyfriend ko na mother niya na bakit ako puntahin mo yan dito, sabing gano'n. So, parang sumagot yung boyfriend ko doon sa mother niya na nagalit yung boyfriend ko na sabi niya sa akin, aalis tayo dito sa bahay na to, sabi ng boyfriend ko na gano'n. Ako pa po yung nagsabi sa kanya, huwag ganyan. Sabi ko, kausapin mo yung tita mo, sinong pwedeng makapagpaliwanag sa magulang mo na hindi pwedeng ganito na mag-aaway kayo dahilan sa atin. Hanggang na dumating at naayos nga po yun. So doon pala nakita ko na talaga na ayaw ng parents niya. Ultimo family ko, ayaw makita talaga din ng parents niya. Okay. Ganito kasi yung question sa Lunching. Day one, alam mo na, you have the idea na ayaw sa'yo ng family. Pinagpatuloy ko dahil nakita ko naman po kasi na pinaglaban din naman po ko ng isa. Hanggang ito na nga po, dahil malaya, hindi na nga po niya nakikita. Maaaring bumigay nga po yung boyfriend ko dahil nga di po susumbong ng family niya. Hindi ka ba nakilala ng boyfriend mo sa loob ng 5 taon na magkasama? Kasi Lunching kasi magkalibin sila ng 5 taon eh. 5 taon sila magkalibin. Diba? Kung sinasabi sa atin sa Lunching ngayong gabi na yung boyfriend mo, inaaway yung family na para kampihan ka. Kasi kasama mo siya 5 taon. Diba? Yun yung kwento sa Lunching. Diba? Bakit in less than 6 months iniwan ka ng boyfriend mo? Pero kasi yun yung problem with So, magkahiwalay kasi alam mo yung iba pa rin talaga pag magkasama sa magkalayo eh. Since malayo si boyfriend, sobrang vulnerable niya sa mga bagay na yan. Makakasira dun sa relationship nila eh. Yung konting sabi-sabi, yung konting chismis, konting hearsay, makaka-apekto na kagad sa kanya eh. Siyempre nandiyan yung malayo siya, nagtatrabaho, o kung ano man yung ginagawa niya. Siyempre, imbis na focus siya dun sa ginagawa niya, so makakarinig siya ng ganyan, big deal kagad yan eh. Kaya sabihin mong may na-establish na trust, simula pa lang. Pero since dahil dun sa ganung kalayo, yung distance na yun, nagpa-fade yan eh. Are you telling me na yung pagkakilala mo sa tao sa Lunching sa 5 taon? Actually, Papa Jack, ayun na po yun eh. Yung punto ni Lunching, yun na po yun eh. Natulog po. Iba pa rin pag magkasama. Hindi ko po sinasabi talaga na ako perfecto akong tao. Sinasabi ko lang po sa inyo kung ano talaga naging experience ko. Pero hanggang ngayon sinasabi ko, tayo ko magsalita anumang galit, Papa Jack. Kasi wala naman po kung dapat din talagang pagsisiyan sa lahat ng ginawa ko dahil ginusto ko rin yun dahil nga po nagmamahal ako eh. Pero Ate Rose, sa nangyari ngayon sa situation mo, clearly, hindi ka na ganun kamahal ni BF mo kagaya nung dati. Diba? Kasi sa pagmamahal niya sa akin, wala akong doon. Wala akong galit sa kanya, sa totoo lang. Kasi alam kong biktima siya sa sitwasyon na wala siyang alam sa totoong nangyayari. Dahil nga malayo siya. Kaya kung pinili man talaga niya yung pamilya niya, o pinili niya yung katahimikan, naiintindihan ko na siya doon. Pero gusto ko lang ngayon, tinatanong ko nga sa sarili ko kung tama pa ba. Nakausapin ko siya. May-expect pa ako na matapos yung sa amin dalawa na may maayos na usapan. Siguro kung ako tatanungin mo, okay, magandang bagay yung magkaroon ng closure, di ba? Kasi ang hirap naman iiwanan ka tapos hanging ka sa ere tapos naghihintay ka na wala. Yun sa siguro, pero given yung situation nyo ngayon, sa tingin mo mangyayari ba yun? Yan. Sa tingin mo, mangyayari ba yun? May possibility ba sa near future na mangyayari yun? Kasi po, yung mga gamit niya, yung mga personal yung documents niya, yung mga important documents niya, lahat halos na sa akin ang mga gamit niya. So babalik. May chance na magpakita siya sa'yo. Tsaka parang gusto ko na rin, parang gusto ko nang kumawala talaga. Di ate, ang gagawin mo na lang ngayon is maghintay ka na lang. Kung kailan man yun. Kasi wala kang option kundi mag-wait, maghintay, di ba? Kasi
hindi naman sa darating agad kung kailan mo gusto. Ganito Silent Ching, something bothers me kasi. Alright? At ito yung umubos ng oras namin in the past 90 minutes, Silent Ching. Sige. Hindi ba parang ikli ng 6 na buwan na nakisama ka sa isang tao? Sa family ng isang tao, you've been with for 5 years? For them to come up with something at paghiwalayin kayo ng taong kalahating dekada mong kasama. For no reason at all? Papa Jack, hindi po 6 na buwan. Nasa 1 taon po ako nang stay sa kanila. Sabihin na natin 1 taon. Pero lumabas ka ng bahay agad before 1 taon. Tama? Tumira ka sa katabing bahay. Tama ba? 1 month po ako nag-stay doon sa mismong bahay ng mother niya. Tapos lumipat ako doon sa may bahay ng brother niya. But in the same compound naman din po. Iba naman masyado maikli yun? O sige. Nung tayong bahay na nalaman mo, Silent Ching, salamat ha. Because, welcome. Lumamig na yung tapsilog ko sa labas. Baka naghahapunan. Papa Jack, okay lang. Mama, sorry po talaga. Okay lang. Rose, okay lang po, okay lang. Mga kaibigan. Gusto po akong ikat, okay lang. No, it's okay. Ganito, Rose, ang goal ko ngayon, Silent Ching kasi, salamat sa punto Silent Ching, I really love it, diba? Na first impression, ayaw na nila. Did you do anything to correct these impressions? Ginawa ko po yung pakikisama ko, Papa Jack, na akala ko yun yung tama. Pakikisama talaga na sobra na. Hindi ko na masabi sa inyo kung ano yung mga ginawa ko. Kasi, ayoko. Yung sinasabi nga po niyo, sa kwento ko, masyado ko anghel o masyado ko perfect. Ayoko na rin tapos. Pero, I did a lot. Bakit tayo tahimik? Hindi kasi tumatawa si Kuko eh. Bakit tayo tahimik? Papa Jack, ako po talaga, I feel so sorry sa pagtawag ko po sa inyo. No, don't be. Sa totoo lang po, kasi talaga... Rose, don't be sorry. Alam mo kung bakit? You are the reason, mga kagaya mong taon dahilan, kung bakit kahit na nakakaipon ako ng mga kagalit. Si Silent Ching, diba, hindi kami tutugma ng opinion. Because we only wanna come up with something, diba? We think it's better than good para sa tumawag sa amin. Silent Ching is telling us, mga kaibigan, right now, that from the very beginning, maybe this family, diba, ayaw na talaga sa'yo, and they waited for the chance to, diba, na ma-prove na tama sila. Talaga, ganyan pala, sumasagot ka pala. Alright? Pero para paniwalaan to ng boyfriend mo, you've been with him in the past 5 years. That tells me something else. Pero Papa Jack, what if naging marupok si boyfriend at naniwala siya? Paano kung maging mahina pala si boyfriend, diba? Paano kung yung naipundar nila ng 5 years na trust, talagang sinuko lang talaga ni boyfriend ng ganun-ganun? Bakit mo ititira sa family mo? Diba? Kung ganun ka karupok. Siguro, yun yung... Naisip ko na rin kasi, Papa Jack, talaga, na siguro talagang bibigay siya eh. Kasi tatlong kapatid niya na kasama niya dun sa Korea na lahat yun, Papa Jack. Ang sinasabi niya naman sa akin, minumura siya, iwanan mo na yan, ganun. Lahat sinasabi niya sa akin, siguro talaga na-torture din po talaga siguro. Yung time na, talagang kasi nung time na nandun yung problema, Papa Jack, talagang iniisis ko sa kanya, ipaglaban niya ako hanggang hindi niya na nakayanan. Sipin yung magulang ko yung tinawagan niya para sabihin, tapusin na niya sa amin. Hindi niya masakit sa akin na hindi niya mismo sa akin sinabi, kundi magulang ko pa nagsabi sa akin. 2 hours, mga kaibigan.
2 hours. 2 hours po tayo dito. Buti nag-cobra kami. Alright. Sa Lunching, ang punto mo kasi, doon sa relasyon nila ng boyfriend. Tama ba ako? Tama. Okay. Alright. Ang punto ko kasi, yung relasyon nila with the family. Hindi ko alam sa Lunching, maybe this time, this can be a point of I will try to reassess how I view things. Diba? But, inevitably, if you are very nice, Hindi pa rin. na ano? Kahit, di ganun talaga, ewan ko sa classmate ko to nakuha natural antipathy raw. Yung kahit wala ka pang ginagawa, start pa lang ayaw na talaga sa'yo. Kahit, siguro, may chance siguro na ma-win mo yung hearts nila, pero, it will take so long talaga para makuha mo yung loob nila. Okay, andun na tayo. Kumbaga, natural na ayaw sa'yo ng tao. Tama? Oo. Start pa lang. Start pa lang. Yes, I agree. Yung mga ganyan akong tao sa buhay, ayaw ko talaga sila. From the very beginning, ayaw ko na. Pero siguro baka inisip ng family na may mas better pa para mas better na okay na yan, mas person. na better pa. Oh, may better person or you're better someone pa para sa anak nila or sa doon nga, naman na mas babagay. Kumbaga hindi siya yung number 1 choice nila eh. Hindi siya yung best choice na gusto nila para dun sa BF mo. Alam mo, Papa Jack, ko, nakuha ni Sir Jing yung point ko. Sa pool niya. Alright. Sir Lunjing, ikaw na bukas ang sa TLC. Hindi, Papa Jack. Hindi, ganda. Papa Jack, hindi po. No, it's okay. Rose, it's okay. Mga kaibigan, that's the point you have to get sa programang ito. There's a reason why I called Sir Lunjing in. Because I'm giving up on you, but I know I can do something else. And Sir Lunjing did. Diba? Opo. I'd like to congratulate you, just like I said kanina. You're out. Yeah. Tastos na. Sa totoo lang, Papa Jack, na sinabi niya na yan na I'm glad that I'm out. Nasabi ko na sa sarili ko, talaga dito lang po talaga. Naisip ko na, sabi ko, oo nga, siguro kung nagpatuloy din to, baka, oo nga, halimbawa ako ipinaglaban ng isa. Paano naman yung pamilya niya? Hindi naman po pwede siguro mabuhay kami na kami dalawa lang, di po ba? Family niya pa rin yun. Sir, I have a question. Ano yan? Ikaw yung bago sa family. Dito kasi ako nanggagaling sa Lunjing. Ikaw yung bago sa family. Will you allow yourself to be the reason na magkaroon ng competition between family members? Siyempre hindi, di ba? This is something that Rose did. Ayoko po talaga. Amongst the family members, naganap siya ng kakampi. Take her side. Sa akin siguro, hindi naman siguro. And she found no one. Kasi ayaw nila sa kanya. The entire family ayaw sa kanya. Para sa akin, hindi naman siguro kakampi ang hinahanap. Someone lang who may nag-text dito sa Lunjing would understand. Yeah. Papa Jack, if she's very good girl, how come pati mga kapatid ng BF sa Korea ayaw din sa kanya? Di ba tumulong daw si Rose sa kapatid nila? Kasi po, yun nga po, yung nanay nga po kasi nakakausap yung mga anak. Di po ba? Siguro bago man, kasi yung never po talaga nagdadirect yun sa mother niya kasi talagang alam na niya yung ugali ng mother niya. Pero dahil nanggaling sa mga kapatid niya na matatanda sa kanya, so doon talaga, yun na yun parang pumukpok sa kanya. Alright. Okay. Sailan, thank you for being here. But I'd like to ask you, final piece of advice for Rose. Kasi maghihiwalay tayo ng landas ngayon. Sabi ko nga, Papa Jack, okay lang po na ikat nyo ko. Wala po sa akin yun. Talaga, I feel so sorry. No, Rose, huwag ka alam mo ba't kailangan di ka mag-sorry? Alam mo bakit?
Opo.